Acts chapter 11, verse 24. For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Nalangin tayo. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng kapangyarihan sa lahat, sa pagpapahintulot mo sa amin na makabalik at makabahagi pa rin sa pagsamba sa hapong ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain kila Pastor Randy sa kanilang World Mission Conference. I hope na tumawag ka patuloy ng mga manggagawa, especially sa loob ng iglesia, because kailangan ng malalakas na churches to support missions, support missionaries. Kaya, Panginoon, tumawag ka ng maraming mga mangangaral sa pulpito, mga manggagawa na magpapatibay ng mga iglesia, na may desire para sa pagmimisyon. Tulungan mo kami na matagpuan namin sa gabing ito ang iyong kabutihan, na maging kabutihan namin upang kami maging katanggap-tanggap at kagamit-gamit sa iyong gawain. Sa pangalan na Jesucristo ng aming Panginoon. Amen. Maupo tayo, mga kapatid. Yung konteksto ng binasa natin, babalik tayo sa verse 19. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. In verse 20, and some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. Yung sinasabi rito ng mga nagsipagkalat from the persecution na nangyari dahil sa kamatayan ni Stephen, and is referring to chapter 8 verse 1 ng book of Acts, ay naging catalyst para lumaganap ang salita ng Diyos sa rehiyon ng Judea, Samaria, at hanggang sa northern part ng Palestine. Yung iba nangaral sa mga Hudyo lang, pero merong ibang mga Kristiyano, especially yung mga nanggaling sa Cyprus and Cyrene, na dumating sila sa Antioch, pati mga Griego, pinangaralan na rin nila. At sinabi sa verse 21, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Sa Antioch, magkaroon ng maraming mga mananampalataya. It is the first time na sa isang congregation nagsama ang mga Hudyo at Griego. Sa Jerusalem, they were all Jews. May mga Grecians tayo nabasa sa chapter 6. Pero yun yung mga half Jews. Because ang kanilang the first preaching na ginawa ng unang iglesia, lagi nilang pinapangaralan ng mga Hudyo. Ito ay panahon ng transition, na kung paanong mula sa Israel lumalaganap ang ebanghelyo, at malaking role ang ginawa ng Antioch para sa pagsisend out ng mga missionaries abroad.
So it is first time na sa isang iglesia, nagsama yung mga Griego at mga Hudyo. At sinabi ng banal na kasulatan na nakita nila yung kamay ng Panginoon at maraming sumampalataya at sumunod sa Panginoon. Now, nang narinig ng Jerusalem, verse 22, na ganoon ang nangyayari sa Antioch, and the tidings of these things came into the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch. Isinugo nila si Barnabas para bigyan ng leadership o direction yung congregation na nagsasama-sama sa Antioch. Sapagkat, alalahanin natin, galing sila sa persecution. Sila yung mga Kristiyanong nagsipagkalap. At doon sa lugar na medyo malayo sila sa persecution, remember si Apostle Paul ay nasave, Acts chapter 9. Nag-dwindle down yung persecution. Nakatagpo sila sa malalayong lugar ng kaparehas na pananampalataya patungkol sa Panginoong Jesucristo. They began to congregate, pero wala silang organized na gawain. Nakagaya ng organisadong gawain sa Jerusalem. So pinadala nila si Barnabas. Now, sa binasa natin sa verse 24, ano ang katangian ni Barnabas? Sinabing siya ay lalaking mabuti at puspos ng Espiritu Santo at pananampalataya. Doon sa tekstong binasa natin, mauobserbahan natin ang dalawang bagay. Una, na ang kanyang mga pag-uugali, ang kanyang mga qualities ay nakita ng iglesia sa Jerusalem. Siya ay mabuting tao. At alam ng mga taga-Jerusalem ang kanyang kabutihan. Meron siyang patutuo sa kanilang kalagitnaan. And that's the reason kung bakit siyang pinagtiwalaan ng church sa Jerusalem para mag-lead ng mga tao sa Antioch. Sila ay nakatiyak ng kanyang katapatan. Hindi ka magsisend out ng missionary. Pwede ka magsisend out ng preacher na hindi matapat. Na hindi tayo maglalagay ng mga leader sa ministry na hindi matapat. So makikita natin na yung verse 24 can be the qualifications na hinahanap ng church sa Jerusalem para ipadala sa Antioch. And the second thing na pwede nating makita rito, na yung kanyang effectivity, na yung paggamit sa kanya ng Diyos is so powerful, sapagkat siya ay mabuting tao. And led by the Holy Ghost, and full of faith, kaya't maraming tao ang dinagdag sa Panginoon. Merong quality ang paglilingkod sa Diyos. Alam natin na lahat tayo makasalanan. And that's the reason why na naglilingkod sa Diyos, siya ang unang nakakatanggap ng awa ng Diyos. Because nakita natin dito na yung pagiging mabuting tao ay isang quality na hinahanap sa mga maglilingkod sa Diyos. So that's the two things na dapat nating maunawaan. Now, ang ating focus, Barnabas was a good man. Si Barnabas ay isang mabuting tao. Pwede natin sabihin mabuting lalaki, pero dahil sa may mga kasama tayong kababaihan ngayon, magtumingin tayo in general. Mabuting tao. Sapagkat siya ay mabuting tao. Ngayon, titignan natin ang kanyang kabutihan. Tatlong bagay. Una, makikita natin na ang kanyang kabutihan ay hindi dahil sa pangangailangan lamang o isang bagay
na nangyari lang sa kanya minsan, o dahil sa meron siyang gawain, o dahil siya ay napagkatiwalaan, kaya siya mabuti. Ang kanyang pagiging mabuti ay galing sa kanyang kalooban. Bakit? Sapagkat yung kanyang pagiging mabuti ay may kasamang kapuspusan ng banal na Espiritu at pananampalataya. Pwede tayong maging mabuti sapagkat matapat tayo sa mga pinagkakatiwala sa atin. Ayaw nating masira sa ating mga responsibility. Pero ang hinahanap sa gawain ng Diyos ay hindi basta pagiging mabuting tao because you are responsible. Ang hinahanap na kabutihan ng Diyos ay yung kabutihang ibinubunga ng banal na Espiritu. Kaya ang kabutihan ni Barnabas ay nanggagaling sa loob. Hindi siya pinadala doon ng mga apostoles sapagkat si Barnabas ay nakakatulong sa mga apostoles. Hindi siya pinadala sa Antioch sapagkat si Barnabas ang laging nandun. O dahil siguro matagal na si Barnabas, no. Ang kanyang pagiging mabuti mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao sapagkat yun ay ginawa ng banal na Espiritu. Siya ay pinangungunahan ng banal na Espiritu at siya ay merong totoong pananampalataya. Nabasa natin, full of the Holy Ghost. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 7 verse 17, every good tree bringeth forth good fruit. Bakit kailangan maging mabuti ng mga naglilingkod sa Diyos? Sapagkat sa panahong ito na maraming mga nagtuturo na sa labas ay maamong tupa pero sa loob ay mga mabamangis na lobo. Makikilala nyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Luke chapter 6 verse 45, sinabi ng Panginoon, a good man out of a good treasure of his heart bringeth forth that which is good. Ang taong mabuti ay gumagawa ng mabuti mula sa kanyang mabuting puso. Laging pinapaalala sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na ang pagmi-ministry is outflow of the heart. It always must start from within. Mula sa isang totoong pamumuhay na lumalakad sa banal na Espiritu. Otherwise, hindi natin masusustain ang paglilingkod sa Diyos. We always say that the flesh is weak, the Spirit is willing. Kung ang ating kabutihan, kagaya ng kabutihan ni Barnabas, ay dahil lamang sa disiplinang kanyang kinalakihan simula ng kanyang pagkabata, paano siya magkakaroon ng kapangyarihan? Tandaan natin ang mga naglilingkod sa Diyos ay hindi lamang bumubuhat ng gawain ng Diyos, binubuhat nila una sa lahat ang kanilang sarili. Kung hindi mo mapagtatagumpayan ang iyong sariling kahinaan, paano mo paglilingkuran ang iyong kapwa sa iglesia ng Panginoon? Kaya nga, ang ating kabutihan ay hindi natin paraan lamang ng ating panghikayat sa tao. Pupuntahan tayo ng tao sapagkat tayo ay nakakatulong. Pero pinangungunahan ka ba ng banal na Espiritu? Ang iyong kabutihan ba ay nagmumula sa isang buhay na ginagabayan ng banal na Espiritu? Hindi mo masusustain ang gawain ng Diyos. Darating ang pangangailangan, darating ang kakapusan. Kung ang iyong kabutihan ay nakadepende lamang sa iyong magagawa, pagkawala ka ng maiaabot at napapagod ka na, wala ka nang magagawa. Hayaan natin na ang kabutihan ay dapat manggaling sa kabutihan ng Diyos sa ating mga puso. Sa Galatians 5:22 hanggang 23, inisa-isa ni Apostol Pablo ang bunga ng Holy Spirit. For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance.
Maliwanag na ang kanyang pananampalataya ay nanggaling sa kanyang pagiging masunurin sa Espiritu ng Diyos. At bakit sa dami-dami ng mga virtue ng Holy Spirit, ng bunga ng Holy Spirit sa atin, bakit siningil out ang faith? Sapagkat ang pananampalataya, sa simpleng pagpapaliwanag, ay kung ano ang attitude ng tao sa harapan ng isang perpekto at matuwid at banal na Diyos. Kaya pwede nating sabihin na ang kabutihang ito dahil sa ito ay panloob. Hindi lamang ito kung ano ang pinapakita niya sa tao. Ito rin ang kabutihan na ipinakikita niya sa harapan ng kanyang Diyos. Sapagkat siya'y may pananampalataya. Hindi kabutihan hindi klase ng kabutihan ang hinahanap natin, yung kabutihan na nasa harapan lang ng tao. Kung hindi yung kabutihan na kahit mismo ang Diyos ay sumasaksi sa ating kabutihan, sapagkat ito ay nanggagaling sa isang pusong sumasampalataya. Ano sinasabi ng Hebrews 11:6? For without faith, it is impossible to please God. With faith, ang tao gagawa ng mga bagay na nagbibigay lugod sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao ay makikinig at magpapasakop sa salita ng Diyos. Ganong klaseng kabutihan ang hinahanap. Nataglay-taglay ni Barnabas kaya't siya'y pinadala ng Jerusalem sa Antioch. He is a good man. Sapagkat ang kanyang kabutihan ay ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu at ayon sa kanyang personal na pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ang pananampalatayang ito, kung totoo, ay nagre-resulta ng mga gawa. Lagi nating naririnig kay Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pumunta si Barnabas sa Antioch upang magturo ng mga tao at anong ituturo niya? Pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya sa salita ng Diyos. Kung totoo ang pananampalatayang ito, hindi ba dapat ang nangangawal ng salita ng Diyos siya ang unang sumasampalataya? At kung ang pananampalatayang ito ay totoo, hindi ba't magre-resulta muna yon ng mabuting gawa? Kaya nga, si Barnabas ay tinawag na mabuting tao sapagkat siya ay may pananampalataya. At ang kanyang pananampalataya ay gumagawa sa pag-ibig. Ang banal na Espiritu ang sumasaksi maging sa oras na ito na si Barnabas ay mabuting tao nga sapagkat naisulat sa banal na kasulatan. Hindi ba ang Biblia ay salita ng banal na Espiritu? O sinabi ng Biblia, si Barnabas ay mabuting tao. Kung kaya't walang pagdududa na ang kanyang paglilingkod ay kinalugdan ng Diyos. At kung ito ay kinalugdan ng Diyos, edi walang ibang paraan kundi ito ay sa pananampalataya. Pagkat sinabi ng Hebreo din, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga matatanda ay nagkaroon ng mabuting patotoo. Ang pananampalataya ay gumagawa sa pag-ibig. Sinabi ko na kanina, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pangalawa, na ang kanyang pagiging mabuti ay hindi lamang dahil kailangan o saglit lamang. Marami kang makikitang mabuti sa gawain ng Diyos habang may gawain at pagkatapos pag wala ng gawain, hindi na mabuti. No. Si Barnabas, bago pinagkatiwalaan ng malaking gawain upang isugo sa Antioch, nakita ng iglesia ang kanyang lifestyle. Kung kaya't ang iglesia rin ay saksi sa kabutihan ng Diyos sa buhay ni Barnabas. O ngayon, tignan natin. Una mong mababasa ang pangalan ni Barnabas sa Acts 4:36 hanggang 37. At si Jose, na pinamagatang Bernabe, o sa English natin basahin, and Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas,
which is being interpreted the son of consolation, a Levite in of the country of Cyprus. Having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Yan ang unang beses na nabasa natin ang pangalan ni Barnabas. Nabasa natin sa ating binasa na hindi talaga Barnabas ang kanyang tunay na pangalan. Sa Tagalog, ang pangalan niya si Jose. Sa English, si Joseph. Bakit siya tinawag na Barnabas? Sapagkat pinangalanan siya ng mga apostoles. At pinangalanan siya ng mga apostoles na Barnabas sapagkat he is a son of consolation. Sa mga Tagalog nyo, makikita mo, anak ng pangangaral. Medyo malayo yun sa consolation. Pero we should say na ang ibig sabihin yan, siguro pag nangangaral siya, ini-encourage niya yung mga Kristiyano na magpatuloy. He is an encourager. Yun naman ang ginagawa ng pangangaral, di ba? Hindi naman naninisod ng pangangaral. Ito ay nagpapalakas ng loob at nagbibigay ng kaaliwan. Lalo na't sa panahon ng chapter 4 na sila ay inuusig. Na pinagbabantaan sila na kapag sila ay nangaral patungkol kay Kristo, papakulong sila. And yet, meron sa gitna nila na isang mabuting lalaki na humikayat sa mga apostol na magpatuloy, na naging encouragement sa mga apostol. That's why tinawag siya ng mga apostol, the son of consolation. Makikita mo na naging dahilan din siya na paano yung mga tao na hindi na i-introduce sa church ay ma-introduce niya sa church. If you will remember sa Apostle Paul chapter 9 verse 26 to 27. Chapter 9, verse 26 up to verse 27. And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples. Napakalaki ng transition, hindi ba? Pag binigdan mo yan sa chapter 8, verse 1, yun ang reason kung bakit sila nangalat. Dahil itong si Pablo ay umuusok ang kanyang ilong, figuratively speaking. Gustong-gusto niya sugpuin ang gawain ng Panginoon sa Jerusalem. And then dito sa chapter 9, because nakilala niya na ang Panginoon, gusto niyang sumali sa church. And then, but they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. Itong problema, dahil ang kanyang reputasyon ay isa siyang mang-uusig, walang gustong maniwala sa kanya. Totoo bang disipulo ka na? Baka mamanmanan mo lang kami, tapos isang worship service, biglang huhulihin mo na kami. So walang gustong maniwala kay Apostol Pablo, hindi pa siya apostol noon. Bagong Kristiyano, gustong sumali sa church. And the verse 27, but Barnabas took him. Kita mo yun? Si Barnabas, dahil kanyang spirit na i-encourage yung mga gustong sumali sa gawain, pero hindi nakakasali dahil sa ang pangit ng image ni Apostol Pablo. Kinuha ni Barnabas si Pablo at inintroduce sa church. Gumawa si Barnabas ng kaparaanan para yung isang bagong Kristiyano ma-introduce sa fellowship. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way and that he had spoken to him and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Si Barnabas yung klase ng tao na magsasabi, mga kapatid, kilala ko to.
Ligtas na to ngayon eh. Pasalihin natin. Huwag natin to pagdudahan. Isali natin sa gawain ng Diyos. He is an encourager. Later on, dahil sa pinadala nga siya, sa binasa natin, pinadala siya ng Jerusalem sa Antioch para manguna ng isang gawain. Hinanap niya si Pablo sa Tarsus. 11:25. Yung kasunod na binasa ng text natin kanina. Verse 24, pamakuha natin yung context. For he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. So kung paanong inintroduce ni Barnabas si Apostol Pablo sa iglesia sa Jerusalem, ganun din kaparaanan niyakag ni Barnabas si Apostol Pablo sa paglilingkod sa Diyos. He was a good man. Na gumagawa siya ng kaparaanan para yung mga hindi involved sa ministry, ma-involved sa ministry. Hindi siya katitisuran sa iglesia. Kung hindi ginagamit niya yung kanyang tanda sa pananampalataya para yung mga bago, kanyang mapangunahan, maisali, mapatnubayan sa paglilingkod sa Diyos. And then, mayroon pang isang incident si Mark. Si Mark na kanilang sinama sa First Missionary Journey, chapter 13. Pero dahil si Mark sa hindi klarong reason kung bakit iniwanan sila sa first missionary journey, hindi tinapos ang missionary journey, umalis si Mark. Hanggang sa matapos ang kanilang gawaing pagmimisyon sa Acts chapter 15. At ito naman yung controversy patungkol sa justification by faith alone. Ngayon, sa second missionary journey, nang sila na ay pupuntang pangalawang beses sa kanilang pagmimisyon. Chapter 15, verse 37. Si Barnabas, gusto niyang isaba si Mark. 37. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. Kaso nga lang, ayaw ni Apostol Pablo. Kasi nga, iniwan sila nung una sa kalagitnaan. Pero gusto ni Barnabas isama si Mark. Pero ayaw nga ni Apostol Pablo kasi iniwan sila in the middle ng missionary journey. But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia and went not with them to the work. And the contention was so sharp between them that they departed asunder one from the other. And so Barnabas took Mark and sailed to Cyprus. Alam mo, wala tayong sapat na verse para sabihin sinong tama, si Barnabas ba o si Pablo. Because God works in mysterious way. And later on, maaalala natin, nang sumulat si Pablo, na si Mark, na iniwan sila sa gawain, ay naging profitable sa ministry. Sabi niya, si Mark lang ang kasama ko rito. At siya ay kapaki-pakinabang sa akin sa gawain. And you know, di ba ayaw ni Pablo kasama si Mark? Sinong umintindi sa kanya?
Sino nag-disciple sa kanya? Na kahit ayaw isama ni Pablo si Mark, sinama siya ni Barnabas sa ibang missionary journey. So I want you to understand ito si Barnabas, he is a good man. Because meron siyang puso para sa mga mahihina, para sa mga nangangailangan ng pangangalawang pagkakataon, para sa mga tao na nangangailangan ng pagkakataon sa gawain ng Diyos. He is a good man. So kaya Barnabas ang kanyang pangalan, ang bansag sa kanya ng mga apostoles, because he is an encourager. Ito yung membro sa Jerusalem na pag dinikit mo rito yung tao, maglilingkod sa Diyos. Pag dito mo dinikit yung tao, yung walang kwenta, magiging profitable sa ministry. He is a good man. And then, makikita mo, nakita rin natin na si Barnabas sa kanyang local church ay kaisa ng conviction at karanasan. Yung kanyang espiritual na paglago at paninindigan at karanasan ay nakasynchronize, pakinig kayo mabuti, ay nakasynchronize sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iglesia sa Jerusalem. Bumalik tayo sa chapter 4, verse 31. Acts 4:31. And when they had prayed, ito text kanina sa World Mission. Hindi pa tapos nung umalis kami. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of land and houses sold them and brought the prices of the things that were sold and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. Alam niyo ang context. Pinagbawalan ng mga apostoles, particularly si John at saka si Peter, from chapter 3 ng Acts, pinagbawalan sila na mangaral patungkol kay Kristo. At nang bumalik sila sa church, ang church ay nag-pray. At itong nangyari na as they prayed, napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nagsalita sila ng salita ng Diyos ng may katapangan. At pagkatapos nagsimula sila na hindi lamang tugunan ang pangangailangan sa pangangaral, kung hindi ang pangangailangan ng iglesia sa kabuuan, kung kaya't walang nagkulang sa iglesia. Dahil hindi mabuti na nagpapatotoo tayo sa kabutihan ng Diyos at sa grasya ng Diyos at ang ministry mukhang kawawa. They go hand in hand. Yan ang church na binubuo ng Panginoon. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Na marami pa nga sa kanila nagbenta ng kanilang ari-arian para tugunan ng pangangailangan sa iglesia. Si Barnabas is a good man, sapagkat yung paglago niya ay nakasynchronize sa kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa church nila. Hindi siya kasama sa mga pinagbantaan, and yet nakiramay siya sa persecution. Nang pinuspos ng Diyos ng banal na espiritu ang iglesia kasama si Barnabas. Nang nag-raise sila ng funds para sa charity work kasama si Barnabas. Nang nangaral sila ng salita ng Diyos, sumuporta si Barnabas sa gawaing pagpapatibay ng iglesia at pagpapalaganap ng ebanghelyo.
Si Barnabas ay hindi uri ng miyembro sa simbahan na ginagawa niya kung anong gusto niya at ang kanyang spiritual na buhay ay hindi nakasynchronize sa kanyang local church. That's why he is a good man. At ang kanyang kabutihan, hindi lang siyang nakakaalam. Hindi ba? Kahit sino sa mga tao ay magsasabing ako'y mabuting tao, yun nga lang, ako lang nakakaalam. Ito ay nakita sa iglesia, ito ay naramdaman sa iglesia, sapagkat tandaan natin, again, ang kabutihan natin dito bilang membro ng church, bilang bahagi ng church, ay galing sa banal na Espiritu. At nilagayan ng Diyos bawat kakayanan, bawat kaloob, bawat paglilingkod para sa ikatitibay ng iglesia. That's why nakikita yun ng iglesia. Kaya makita mo si Barnabas, nakibenta rin siya ng ari-arian niya. Bigay din siya, nilagay din niya sa paanan ng mga apostoles. Kaya nga, ito ay nagresulta ng kanyang paglilingkod. Makikita mo sa chapter 5 verse 1, ito ay kwento ni Ananias at saka ni Sapphira. And the first word na makikita mo sa chapter 5, yung salitang but. But a certain man named Ananias and Sapphira his wife sold the possession. Yun nga lang, in kept back part of the price. Sa madaling salita, na may mag-asawa na gumawa din, nag-commit din, pero dinaya nila ang Panginoon. Nagsinungaling sila sa banal na Espiritu. At malaking disiplina ang ginawa ng Diyos sa mag-asawang yon sapagkat pinatay sila sa iglesia. At makikita mo yung epekto ng pagdidisiplina ng Diyos sa verse 11. And great fear came upon all the church and upon as many as heard these things. Now, bakit natin binabanggit ang mga bagay na ito? Sapagkat yung ginawa ni Ananias at ni Sapphira, na nagbenta rin sila ng ari-arian para tumulong sa gawain, is in response doon sa sinasabi sa chapter 4 na nagkaisa sila ng isip at puso. Iisipin mo ba na yung kanilang pagbebenta ng ari-arian ay hindi galing sa banal na Espiritu? Galing din yun sa banal na Espiritu. Because they were member of the church. Kaya nga malaki ang pagkakasala nila sa Diyos. Because yung desire na tumulong sa gawain ng Diyos, hindi galing sa kanila, and yet dinaya nila ang Diyos. They should be instruments of God's grace sa iglesia. Now, bakit natin pinag-uusapan yan? Because sa simbahan, hindi lamang mabuting halimbawa ang nakikita, pati masamang halimbawa. 2 verse lang ang account ng kabutihan ng Diyos sa buhay ni Barnabas, pero dun sa mag-asawa, almost 10 verse. Makikita natin sa church sa Jerusalem, hindi lang halimbawa ng parusa ng Diyos. Sa mga hindi nagtapat, meron sila. Meron din silang halimbawa ng katapatan. Mga taong mabubuti. At nilagayan ng banal na Espiritu rito, in contrast, so that seryosohin ng iglesia ang pagpapagamit sa Diyos, and fear came upon the church. Naisip nila, hindi pala ito ganito biro-biro. Gayahin natin si Barnabas. Huwag nating gayahin si Ananias at si Sapphira. Which again, a result of verse 12 ng 5:12, at sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Kita mo?
Again, kahit sa Jerusalem, mabuting tao ang ginagamit ng Diyos para lumaganap ang Ebanghelyo. Matatapat na tao ang ginagamit ng Diyos para lumaganap ang Ebanghelyo. Whether we take it or leave it. Mga taong matatapat sa iglesia ang ginagamit ng Diyos. Gaya ni Barnabas. And that's a big problem today, na ang mga tao tumitibay ang conviction, pero hindi tumitibay ang pakikibahagi sa iglesia. And that is the weakness ng maraming churches ngayon. We are trying to emulate big churches. Ang Bethany Baptist Church, Pastor Jerry Nable, 70 years na silang church sa Makati. Imagine, 70 years. 20 years. And they are supporting almost 300 missions. Local and worldwide. At sabihin ng mga bagong mga simbahan, gayahin natin yun, ang pinagpala ng Diyos. And yes, that's good. Pero akala mo ba mangyayari yun biglaan? Tignan mo yung 70 years. Walang magandang gawain at pinagpalang gawain kung ang mga miyembro hindi matapat. At hindi ka gagabitin ng Diyos kung hindi ka matapat. Kahit ikaw, hindi ka gagamit ng gamit na palyado, ipapaayos mo muna. Kahit ikaw, hindi ka gamit ng kutsilyo na mapurol, hahasain mo muna. Kahit ng sasakyan, pag walang brake, papaayos mo muna ang brake. And most of us, ginagamit natin ang grasya ng Diyos, pero hindi nagbubunga sa atin ng katapatan. Si Barnabas, ang kanyang paglilingkod ay naging mabuting halimbawa sa iglesia upang sa ganun marami ang matakot sa Diyos. In contrast, doon sa mga hindi matatapat. Now, let us open our Bible in 1 Timothy. Verse 25, gayon din naman, ang mabubuting gawa ay hayag, at ang mga di gayoy hindi maaaring ilihim. Nakikita sa iglesia yung mga mabubuting gawain. At kapag ka gumagawa ng mabuti ang ilang miyembro, hindi pwedeng hindi lumitaw sa ating kalagitnaan yung hindi gumagawa ng mabuti. Kahit anong dilim ng gabi, isang maliit na ilaw lang, lalo mong makikita ang laki ng dilim. Pag may gumagawa ng mabuti sa iglesia, madali mong mahahalata kung sinong hindi naglilingkod sa Diyos. Gayon din naman ang mabubuting gawa ay hayag, at ang mga di gayon ay hindi maaari ilihim. That's why it is a blessed thing na kung sa church na to, hindi nakakapagtago ang mga backslider. Ibig sabihin, meron at merong mabubuting tao rito na naglilingkod sa Diyos. Kaya hindi mo pwedeng itanggi. Ang mabuting gawa ng Diyos sa buhay natin ay laging nakasynchronize sa kung anong sinasabi ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita at kung paano natin yang gagawin sa isang linggo na namang papasok. Ang binubuo natin, na binubuo ng Diyos sa lugar na ito ay iglesia, katawan ni Kristo. At hindi ito kung anong organisasyon niya. Tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu.
Dahil sa kanyang katapatan, si Barnabas, kapag ka may mga relief operation, si Barnabas ang pinadadala ng church. Chapter 11, verse 29 to 30 ng Acts. Acts 11:29. At ang mga alagad, ito na sa Antioch. At ang mga alagad, ayon sa kaya ng bawat isa, ay nangagpasiyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nanahan sa Judea. At ang mga alagad, ayon sa kaya ng bawat isa, ay nagpasiyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nanahan sa Judea, na siya nilang ginawa, na ipinadala nila sa mga matatanda sa pamamagitan ng kamay ni Bernabe at ni Saulo. Kita natin. O hindi ba? Chapter 12, verse 25, at nagbalik na galing sa Jerusalem si Bernabe at si Saulo nang maganap na nila ang kanilang ministeryo. So pinadala sila, bumalik sila nang natapos ang kanilang ministry. So ang kanyang pagiging mabuti ay patutuong nakita sa kanya ng iglesia. Ito si Barnabas, mabuting halimbawa siya sa iglesia. Kaya nga kapag may mabuting halimbawa sa iglesia, makikita mo kaagad kung sino ang hindi mabuting halimbawa. Kapag may masunurin sa iglesia, makikita mo kung sino ang hindi sumusunod. Kapag may mga nagpapasakop sa salita ng Diyos, makikita mo kung sino hindi nagpapasakop at hindi sila makakapagtago. Bakit? Hindi madidinay. Ito ang paglilingkod sa Diyos. Ito ang tamang pagsunod sa Diyos. Ito ang pamantayan na dapat sinusunod sapagat ito ang salita ng Diyos. Kapag may gumagawa niyan, makikita, makakapagdisiplina ng maayos ang simbahan. Bakit? May mga naglilingkod sa Diyos ng mabuti. Now, pangatlo, makikita natin na si Barnabas ay mabuting tao sapagkat kung paano siya nag-respond sa ministry. Ang kanyang kabutihan galing sa loob, nakita ng iglesia. Pangatlo, nagpatuloy pa ng marami pang kabutihan sapagkat nag-respond siya sa pangangailangan, sa pagtitiwala ng iglesia. Makita mo, anong ginawa kay Bernabe? Isinugo siya ng iglesia. Barnabas, punta ka doon. Puntahan mo mga kapatid. At anong nabasa natin? Verse 23, at nang siya'y dumating, makikita mo, sapagkat tama ang kanyang puso at tama ang pundasyon ng kanyang paglilingkod, espiritual na pamumuhay at pananampalataya, available siya sa gawain ng Diyos. O, hindi pa. Siya'y dumating. So here is a good man. Nakita niya ang opportunity ng paglilingkod at binigyan siya ng iglesia. Pumunta ka doon. May gawain ng Panginoon doon. Puntahan niya. At nang makita niya ang biyaya ng Diyos, siya ay nagalak. Verse 23. If you are with me, verse 23. 11:23. Nung pinuntahan niya yung laki ng trabaho, ang nakita niya hindi problema, hindi kahirapan.
Ay, ang dami-daming tao rito. Hudyo at Griego. Meron bang translator dito? Meron bang wifi dito? Of course, wala. Pero ang nakita niya, grasya ng Diyos. Pag tumitingin ang mabuting tao sa gawain, mula sa kabutihan ng kanyang puso, ang makikita niya, kabutihan ng Diyos. Kagaya na sinabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi pwedeng attitude ng isang mabuting tao kagaya ni Barnabas na nasa gawain ka ng Diyos, ang nakikita mo puro negatibo. Ang tignan mo, may biyaya ang Diyos. Para ano? At si Barnabas ay nagalak. Nang siya ay dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak. Tandaan mo, ang biyaya ng Diyos, hindi lang yan kung anong nakikita mo. Ang biyaya ng Diyos, kahit yung gagawin ng Diyos pagkatapos niyan. Pagkat pinag-uusapan natin kanina, walang ginagawa ang Diyos na dead end. Bawat kapahintulutan ay nauuwi sa maraming opportunity para sa kaluwalhatian ng Diyos. So that dapat nating isipin, kahit mamatay tayo, ang dulo nito, kaluwalhatian ng Diyos. Kung mabubuhay ako bukas, and God will be merciful unto me and gracious for my soul. It is an opportunity to give glory to the Lord. Well, kung mamamatay ako bukas, still, it is an opportunity. An opportunity for me. Luwalhatiin ko sa Diyos, ang Diyos, hindi man sa pulpitong ito, kundi sa langit kung nasaan si Kristo. So that, whether it be by life or by death, Christ will be magnified in my body. So you see, walang biyaya ng Diyos na hindi magre-resulta ng additional na biyaya ng Diyos. Hindi ba nabasa ninyo isang taon na nakalagay dito sa hindi matanggihang biyaya? At kay Kristo natagpuan natin ang biyaya and grace for grace. Bakit grace for grace? Sapagkat kung tatanungin mo kung bakit ka binibiyayaan ng Diyos, sapagkat mabiyaya ang Diyos. At kung tatanungin mo kung bakit mabiyaya ang Diyos, sapagkat nagbibigay siya ng biyaya. Ang kabutihan ng Diyos ay isang bagay na hindi mo malaman kung bakit, maliban sa mabuti ang Diyos. Bakit siya mabuti sa akin? Sapagkat mabuti siya. Bakit siya mabuti? Sapagkat mabuti siya sa akin. And it will be on and on and on and on. Kaya pag nakakita ka ng grasya ng Diyos, pasalamatan mo ang Diyos, because on that grace, God will give another grace. But He giveth more grace. Kaya nakita ni Barnabas ang gawain sa Antioch, nakita niya ang biyaya ng Diyos. Ngayon, matibay na ba ang mga kapatid sa Antioch? Wala pa. Kararating pa lang niya. Hindi pa nagsisimula yung trabaho niya. Yet, sa pagtingin ng biyaya ng Diyos, he see hope. Pero lagi kong sinasabi, mga kapatid, malaki ang gawain natin. Bakit? Nakakita ko ang grasya ng Diyos. And I am glad. Because what I see hope. Tignan mo yung buto ng abukado, itanim mo. Maghihintay ka ng 10 years, pero alam mong malaki yun. Malaki yung buto eh. Pakinggan niyo ang salita ng Diyos. Paano tayo kinakausap ng Diyos mula sa kaibuturan ng ating puso hanggang sa kung paano niya binabago ang isip natin.
Mahirap ba? Malaki ba? Overflowing ba? Beyond comprehension pa? And the reason because malaki ang paggamit sa atin ng Diyos. Ngayon, kung napapakinggan yung salita ng Diyos dito, ay kung ano-ano lang, 3 points lang. Napapakinggan nyo rito, devotional talks lang, devotional preaching, preachimony. Alam nyo, maliit na gawain lang ang mangyayari dito. Pero kung every time na umuupo kayo dyan, walang ibang kumukompronta sa inyo, hindi lamang kadakilaan ng doktrina, kundi kadakilaan ng Diyos. Think of it, God will use you mightily. Tignan nyo ang grasya ng Diyos na yan. Kaya nga alam ko, hindi ako nananaginip ng gising. Because by the Word of God, alam ko kung anong klaseng binhi ang inihahagis dito. An incorruptible seed. Kapag tinignan ko ang mga kabataan, I see promises. Promises of the Lord. That God will never fail His Word. Nakikita ko, ang inyong mga struggle sa pananampalataya ay see promise. Isang araw mapagtatagumpayan nyo rin yan. Kaya nga sasabihin ko sa inyo at inaaralan ko kayo, magsipanatili kayo sa Panginoon. Andun yan, verse 23. At nang siya'y dumating at makita ang biyaya ng Diyos ay nagalak at kanyang inaralan ang lahat na sa kapasyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. So wala pang trabaho si Barnabas, kararating pa lang niya. Siguro hindi pa siya nakakapag-ayos ng kanyang naimpake, hindi pa siya nakakapagbaba ng bag. Sinalubong siya ng mga kapatiran sa Antioch at nakita niya ang grasya ng Diyos and he was glad. At sinabi niya, "Hoy, magsipanatili kayo sa Panginoon." Marami pa tayong gagawin. And then sinabi, sa mga kanyang paglilingkod, much people was added unto the Lord. Isang katangian pa na kailangan sa gawain ng Diyos. Hindi ka lamang dapat titingin. Si Barnabas, dahil siya'y mabuting tao, nakikita niya ang grasya ng Diyos sa gawain. Pangalawa, nakita rin niya ang pangangailangan ng kamanggagawa. Mabuting tao na siya. At pinagkatiwalaan na siya ng Jerusalem. In fact, pwede na sabihin na yung ministry na yon kanya. But he is a good man. Ang mabuting tao ay marunong tumingin din ng isa pang mabuting tao. Marunong siya tumingin sa kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Remember si Apostle Paul? Na inintroduce niya kanina sa Jerusalem? Nakumbinsi siya sa biyaya ng Diyos kay Apostol Pablo. And in this time, umalis siya sa Antioch, pumunta siya sa Tarsus. Pag meron kayong mapa, malayo yun. Hindi yun kasing lapit ng Manalite dito. Malayo yun. So naglakbay si Barnabas para hanapin ang kamanggagawa. Marahil pinagdadasal niya sa Panginoon. O inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Pero ang mabuting tao, marunong makipag-teamwork sa mga mabubuting tao. Kaya at siya'y naparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang siya'y kanyang nasumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at napagsipagturo ng maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. In a twist of fate, na hindi nakita ng mga tao,
na itong si Pablo, dahil sa kanyang kasamaan, inusig niya ang iglesia ng Diyos. Kaya ang mga Kristiyano nagsipagkalap at nagsipagpunta sa Antioquia, na isang araw na ito si Apostol Pablo na naging dahilan ng persecution ay naging instrumento rin ng Diyos para patibayin ang simbahan sa Antioch. Ang mabuting tao ay nakakakita ng mga buhay na binabago ng Diyos at alam niya, asset niya rin yun sa gawain. Pwede niyang sabihin, ako na akin na itong gawain na to. Ako nang leader dito. No? Nakita siya na ito, pwede to. Ito pwede to. Ito okay to. Gagamitin ng Diyos to. At ano nangyari? Isang taon nagturo sila. Anong nangyari sa simbahan na kanilang tinuturuan? Ang kanilang kaisipan ay naging na-transform sa kaisipan ni Kristo. Ang kanilang mga pamumuhay ay umayon sa katuruan ni Kristo. Pastor, bakit mo sinasabi ang mga bagay na yan? Kasi tinawag silang Kristiyano. Hindi ba? Tinawag silang Kristiyano, hindi dahil sa tinawag nilang Kristiyano mga sarili nila. Ang mga mabubuting tao ay nagbubunga ng mabubuting tao. Hindi. Ang kabutihan ni Barnabas saan nanggaling? Natural sa Espiritu ng Diyos. O ano ang Espiritu ng Diyos? Ang Espiritu ni Kristo na nasa atin. At ano nangyari sa iglesia? Ang iglesia ay tinawag na Kristiyanong iglesia. Kasi mabuti. Dahil merong isang mabuting tao na sumunod sa Diyos, nagpagamit sa Diyos, at malaking parte ang ginampanan ng iglesia sa Antioch sa world mission. To the point na pwede nating sabihin, bunga tayo nila Barnabas. Dahil ang first missionary journey nagsimula sa Antioch, hindi sa Jerusalem. Chapter 13, verse 1. Sa iglesia nga na nasa Antioquia, ay may mga propeta na mga guro. May mga propeta at mga guro. Si Bernabe, unang-una sa Bernabe, perhaps lead pastor. At si Simeon na tinatawag na Niger. Niger dito. Huh? Dapat ba negro to? We don't know. Baka taga Nigeria to. Hindi natin alam. At si Lucio na taga Cyrene. At si Manain na kapatid sa Gatas. Anong kapatid si Gatas? Ni Herodes na tetraka. Ibig sabihin, sabay silang lumaki. At si Saulo. At nang sila ay nagsisipaglingkod sa Panginoon ay nag-aayuno, ay sinasabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila, na magkagayoy nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanyang pinayaon sila. Sila nga, palibhasa isinugo ng Espiritu Santo ay nagsilusong sa Seleucia. At buhat doon naglayag hanggang sa Chipre. The rest is history. Chapter 13 is a missionary work ni Apostle Paul. Hanggang chapter 28 ng Acts. Diyan na nagsimula yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, unto the uttermost part of the earth. Ngayon, nakita ba ninyo
hindi ang Antioch ang pinaka-plano ng Diyos kay Barnabas. Yun ay umpisa pa lamang. Sapagkat inihahanda ng Diyos ang iglesia na magsisend out kay Barnabas. At inihahanda rin ng Diyos si Barnabas. Sapagkat si Barnabas ay naging instrumento sa paghahanda ng isa sa pinakadakilang misyonero sa kasaysayan ng Kristyanismo, si Apostol Pablo. Tandaan mo, pagdating sa second missionary journey, hindi niya nakasama si Barnabas. Si Pablo ay nag-train na rin ng kanyang sariling mga kamanggagawa. Nakasama niya na si Timoteo, si Lucas, si Silvano. You see, good people builds good people. Good members builds a good church, a missional church, a soul-winning church, a ministering church. Because may mga taong mabubuti na kinakasihan ng banal na Espiritu. At nagpapadama ng kanilang pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng iglesia at willing na tumugon sa panawagan ng Diyos. Naiintindihan niyo ba ang salita ng Panginoon? Hindi namin ito nakuha sa World Mission. That's why it is important to build the local church. We need good people in the local church. Nagsisend out tayo ng mga missionary. Nahuhubaran ang local church. And there's nothing wrong with sending missionaries. Pero kailangan natin ng mabubuting tao sa simbahan to train the young men. Sino man sa inyo, sa palagay nyo, inihahanda kayo ng Diyos sa gawain, itrain nyo ang mga kabataan. Upang sa ganon, tawagin man kayo ng Diyos sa mission field, may papalit sa mga pwesto ninyo. Naalala kong teacher ko sa seminary, Pastor Nisperos. Sabi niya, si first year ako ng seminary. Kailan kayo, ngayon pa lang missionary, ngayon pa lang first year kayo, simulan nyo nang maghanap. Mag-start na kayo ng mga outreach. Huwag nyo nang hintayin na makatapos kayo sa seminary, tsaka kayo magpapasend out. Dahil ngayon pa lang, pwede na kayong mag-start ng outreach. Basta lagi lang kayo magre-report sa inyong church, sa inyong home church. Upang sa ganon, kapag ka ikaw ay sinend out na ng church, prepared na ang field. Meron pa siya isang payo. Pangalawa, mag-disciple kayo ng mga tao sa iglesia. Soul winning kayo, dalhin nyo sa iglesia. Kung inihahanda kayo ng Diyos para lumabas at mag-start ng mga gawain, umpisahan nyo sa soul winning kayo, i-disciple ninyo, tumibay sa iglesia. Dahil pag kayo tinawag ng Diyos sa labas, yan ang mga numero 1 nyong supporter. Sapagkat kayo ang ginamit ng Diyos sa kanila. Patay na si Pastor Nisperos. Teacher namin yun sa cults. One of the best teacher. Seminary. Now, hindi ako mabuting tao. Si Barnabas, mabuting tao, sabi ng banal na Espiritu. Ang Panginoong Jesucristo, mabuting tao. Pinako siya sa krus. Sabi ng centurion, tunay nga na matuwid ang taong ito.
Ngayon, one time may lumapit sa kanya. May lumapit sa kanya na mayaman. At ang sabi, mabuting guro. Mabuting guro. Anong gagawin ko upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti. Ang Diyos lang. When you reflect upon that answer mula sa ating Panginoong Jesucristo, hindi niya dinideny na mabuti siya. Of course, mabuti siya. Subalit gusto niyang tanungin ang tao, una, naiintindihan mo ba na walang ibang mabuti maliban sa Diyos? Kung tinatawag mo akong mabuti, naiintindihan mo ba na ako ay Diyos na nagkatawang tao? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. So do you believe that I am the Son of God? Ang tanging mabuti at pinanggagalingan ng mabuti? That's the verse. Pangalawa, yung tanong mo, naiintindihan mo ba yan? Tinatanong mo ko kung anong pwede kong gawing mabuti para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naiintindihan mo ba na walang ibang mabuti maliban sa Diyos? Kaya nga ang Diyos, kapatid, walang kamatayan. Kung kaya't meron siyang buhay na walang hanggan, sapagkat mabuti ang Diyos. At gusto mong gumawa ng mabuti para pumasok sa buhay na walang hanggan, walang ibang mabuti, Diyos lang. Nakikilala mo ba na si Kristo ay mabuti sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao? And then pangatlo, naiintindihan mo ba na ang hinahanap mong pamantayan ng kabutihan ay kabutihang lagpas sa hinihingi ng batas? Sapagkat sinabi niya, nang sinabi sa kanya ng Panginoon, di sundin mo ang kautusan. At sinabi ng lalaki, sinunod ko na lahat yan. Simula sa pagkabatag, ginawa ko na yan. And yet, ang tao, hindi pa rin sigurado sa buhay na wala hanggan. Sapagkat ang pamantayan ng kabutihan ay ang kabutihan ng Diyos. Ngayon, ito ang kabutihan ng Diyos. Ganito yon. Sige, kung gusto mo talagang maging sakto doon, ibenta mo yung ari-arian mo, bigay mo sa mahihirap, sumunod ka sa akin. At ang tao, palibhasay siya'y mayaman at ang kanyang puso'y punong-puno ng pag-iimbot. At hindi niya makita si Kristo na worth it sundin. Ang tawag niya kay Kristo mabuting guro. Marami namang guro dyan. Pero bakit ko kakalimutan tong kayamanan ko para kay Kristo? Umalis ng malungkot. At sinabi ng Panginoon, mahirap talaga sa taong mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Madali pa para sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayo. At sinabi ng mga alagad, sinong maliligtas? At ang sabi ng Panginoon, sa tao mahirap. In men, it is impossible. But for with God, nothing shall be impossible. Now, sa maigsing kwento na yan, makikita natin na una ang kabutihan ay ang Diyos. God is the sum of all goodness. Kung may mabuti, mas mabuti pa rin ang Diyos. Every good gifts and every perfect gift is from above. Coming down from the Father of life, na walang anino ng pagtalikod. Hindi nagbabago. Do you see that? Kaya nga ang Diyos matapat, immutable.
Sapagkat yung kabutihan na ginawa niya, hindi niya pwedeng gawing kasamaan kinabukasan. Ang sinimulan niyang mabuti, tatapusin niyang mabuti. All things work together for good. Hindi mo lang naiintindihan minsan ang kabutihan ng Diyos. Because ang kabutihan ng Diyos may purpose. And what is God's purpose for us? That we may be conformed to the image of His Son. Ang tinitignan nating mabuti. Yung gusto nating buuin sa atin. Pero isa lang ang purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na maging conforme tayo kay Kristo. Kaya kung titignan mo, kahit masamang bagay yan, at pangit na bagay yan, kung pinahintulutan pa ng Diyos yan, mabuting bagay pa rin yan sa Diyos. Because nakita ng Diyos that is the most perfect way for you to be conformed to Jesus Christ. Kung nakita ng Diyos that the only way para maging conforme ka kay Kristo ay gagapang ka sa lupa, oh mga kapatid, walang pagdududa, gagapang ka sa lupa. Kung nakita ng Diyos na kailangan mong sisirin ang karagatan para maging conforme ka kay Kristo, oh mga kapatid, kahit takot ka sa tubig, sisisid ka. At sisisid ka, pero huwag kang matakot, nandiyon ang Panginoon sa iyo. Because you will be conformed to the image of His Son. Some to the waters, some to the flood, some to the fire, but all to the blood. Some through great sorrows, but God gives a song in the night season and all the day long. God leads their children alone. Mayroong isang stanza sa Amazing Grace. Through many dangers, toils and snares, I have already come. It is grace had brought me safe thus far, and grace will lead me home. Kay Kristo, we will find grace upon grace, upon grace, upon grace, upon grace, upon grace, upon grace, upon grace. Sa daigdig na to, you will never be satisfied sa biyaya ng Diyos because God will ask you to ask for more. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. We are so blessed na nakakalimutan natin lahat. At pag umuwi tayo, parang pumupunta tayo sa ibang dimensyon. You know the feeling. Because God wants you na mauhaw sa Kanyang salita. God wants you to look forward. Magpe-prayer meeting na naman tayo sa Wednesday. Sa Sunday, sasamba na naman tayo. You are looking forward sa ating pagtitipon-tipon. Because you know how gracious ang Panginoon sa iyo kapag ka nakikinig ka ng Kanyang salita. And that is God's goodness. God is the sum of all goodness. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Now, bakit tayo kinokonforme kay Kristo? Sapagkat si Yesu Kristo ay mabuting Panginoon. We're Christians. Bakit tayo sinasabihan at tumulad sa halimbawa ng ating Panginoong Yesu Kristo? Sapagkat mga Kristiyano tayo. Mabuti ang Diyos sa atin, hindi pwedeng si Satanas ang humuhubog sa atin. Hindi pwedeng kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Ito, mag-Halloween na naman. Nagbibihis sila ng bihis ni Satanas. To tell you, maraming Kristiyano ang umaayon sa bagay na yan. Be not conformed to this world,
Kung mga tao sa sanlibutan, hinahayaan nila yung mga anak nila magmukhang demonyo. Hindi na pinapapayagan yan. Dapat in their spirit and in their mind, tinuturuan natin sila na lumakad sa daan ng Panginoon. Because walang ibang mabuti maliban sa halimbawang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat ka makitang ayon sa salita at gawa at pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa iyong pag-aaral, sa iyong pagtatrabaho. Yun na mabuti. Kaya sabi ng Panginoon, magbago tayo ng pag-iisip. Natatransform tayo sa pagbabago ng pag-iisip. Huwag ka na maghanap sa church ng bagong doktrina. Wala ka matatagpo ang bagong doktrina rito. Kung magsasama-sama tayo for another 50 years, wala kayong maririnig sa akin na malibang ibang mensahe maliban kay Jesus Christ and Him crucified. Kung meron kang dapat hanaping bago na ba ang isip mo? Romans 12:2, and be transformed by the renewing of your mind. So ano dapat ang laman ng isip ng Kristiyano? Let us go sa Philippians. Philippians 4:8. Sa katapus-tapusan, tapos na. Tapos-tapusan eh. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, mabuting balita, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Think on these things. Sa lahat ng bagay, hanapin mo ang katotohanan. Magaling ba? Hindi porket magaling, bilib ka agad. Tignan mo kung may katotohanan. Kapuri-puri, kapuri-puri. Palakpakan natin, no? Tignan mo kung yan ay ayon sa katotohanan. Kung may kapuri-puri, kung may kagalingan, tignan mo kung ayon sa katotohanan. Tignan mo kung kagalang-galang. Mga Kristiyano tayo, dapat respetado tayo. Hindi natin hahayaan na sira ang patutuo natin. Think on these things. Matuwid. Hindi porket sikat. Hindi porket namangha ka. Tignan mo kung matuwid. Tignan mo, yan ba ay nagtuturo sa iyo ng tamang pagmamahal? Hindi yung sana all ka ng sana all. Tignan mo muna kung tamang pagmamahal yan na ayon sa pag-ibig ng Diyos. Isipin mo, pag-isipin mo. Ang pag-ibig dapat nauunawaan. It must define your emotion. Because you will be transformed by the renewing of your mind. Dahil pag hindi mo yan naiintindihan, ililigaw ka ng iyong damdamin. So think of these things.
Good report ba to? Ha? Minsan, sa mga chismis pa lang, nasisira na ang buhay natin. Tignan mo muna. Lalo ngayon, alam mo, uso ngayon yung horror eh. Oo, wala nang magandang gabi bayan kasi. Ngayon pa ba? Hindi na kasi ako nanonood ng TV. Hindi ba yung mga Kristiyano, manonood na nakakatakot, tapos matatakot. No? Manonood na nakakatakot, tapos matatakot magbanyo sa gabi. No? Pero mahilig sa nakakatakot. Kung maintindihan. Di ba? Manonood ng mga patayan, tapos tatakip yung mata. Ay, grabe. Ayoko na. Sige, patay na natin. Wag. Kasi tapusin natin, ganda eh. Ang gulo. Alam mo na mga pangit. Alam mo na mga pangit. Gustong-gusto mo mag-meditate ng pangit. Di ba? Let us be transformed by the renewing of your minds. Ipanalangin natin sa Diyos, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord. It always begins with the heart, with the mind. Kaya nung ginagawa na sanlibutan, saan tayo tinitira? Sa isip. Maraming naglilingkod ka sa Diyos. Pero hindi mo mailabas yung alam mong masayang paglilingkod. Bakit? Ang isip mo, sabog. Di ba? Dahil alam ng dyablo, kung mahahawakan niya ang isip mo, nahawakan niya ang buhay mo. Kahit pagsikapan mong maglingkod sa Diyos, mahihirapan ka. Hindi ba? Mahihirapan ka. Kaya nga sabi, be sober. Be vigilant. For your adversary, the devil is like a roaring lion. Ilagay mo ang lahat ng bagay sa perspektibo ng Diyos at saka mo masasabi, all things work together for good. Kahit sa gitna ng kahirapan, mas pipiliin mo si Kristo and you will say, all things work together for good. So, bibigyan ka ng dyablo ng doubt para siya lang ang makinabang sa buhay mo. Hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Hinang-hina ka palagi. Ni magdasal ng maayos, wala ka nang ipinagpapasalamat sa Diyos. Sira ang patotoo mo sa simbahan. Paano ka maglilid ng mga kabataan, sira ang patotoo mo? Alam mo, walang problema na napapangaralan ka palagi. Walang problema yun. Basta every time na napapangaralan ka, nag-i-increase ang iyong pananampalataya. Walang problema yun. Lagi ka napapangaralan sa church. Basta every time na napapangaralan ka, umuusad ka. Diba ang sabi, ang pananampalataya lumalago sa salita ng Diyos? Eh di the more kang pinapangaralan, eh dapat mas malakas ang pananampalataya mo. Mindset ba? Mindset. Eh ang problema kung paulit-ulit, yun ang pangit. Kailangan sa church na mabubuting tao so that people will be added unto the Lord. Tandaan natin, si Jesus Christ ang nagturo sa atin ng daan at buhay at katotohanan. Isa puso natin ang barangay na to. Tulungan tayo ng Panginoon.